Okay, so magbibigay na naman tayo ng idea mga idol dun sa ating mga spark plug cap kung paano malaman kung may resistance pa ang ating spark plug cap o wala na. So itong isa wala na to mga idol, yung isa wala na, yung isa okay pa. So paano ba malalaman kung okay pa yung resistance ng ating spark plug, no? So take note mga idol, no, so iba-iba po ng resistance yung ating spark plug cap, nakadepende po sa haba ng ating spark plug. So sa mga rouser kasi mga idol ay medyo mahaba yung kanilang spark plug cap. Ngayon, sa mga maiiksi na spark plug cap, so kung hindi ako nagkakamali ay nagre-reading po siya ng 5,000, no? 5,000 ohms ang pinaka resistance niya. So itong kasing mga ganito mga idol sa mga rouser natin ay nagre-reading lang siya ng 1,900 to 1,000, no, ang pinaka ohms reading niya kasi doon siya nakaano sa ignition coil niya ay mataas rin yung resistance niya. So ang mga XRM kasi mga idol, ang pinaka-resistance lang din po ng mga ignition coil nila ay umaabot lang ng 3,000. So ang kaibahan po ng mga rouser mga idol ay sobrang lakas po yung resistance ng ating mga ignition coil. So maabot siya ng 10,000 ohms, no? So yun, umpisa natin kung paano malaman kung sira na ang ating spark plug cap or kailangan na natin magpalit. So napaka-basic lang nito mga idol, pero napakalaking tulong to sa inyo pagka alam nyo kung paano i-check yung mga ganitong spark plug cap. Kahit sa mga scooter, kahit sa mga Mio, no? Kahit sa mga NMAX, no, malalaman nyo kung okay pa yung reading niya or kailangan mo na magpalit ng spark plug. Okay, so umpisahan natin dito mga idol, no? Yan, umpisahan natin dito sa isang spark plug natin. So paano ba natin malalaman kung okay pa ang ating reading? Okay, so sa mga mahabang spark plug mga idol, so dapat sa mga habang spark plug cap mga idol, dapat magre-reading tayo lalo na sa mga rouser, no? Sa mga rouser, dapat magre-reading tayo dito ng 900 to 1,000 plus yung pinaka ohms reading ng ating spark plug cap, no? Ngayon kung bababa siya sa 500 yung ohms reading ng ating spark plug cap, hindi na rin siya pwede mga idol, no? So kailangan na natin magpalit. Basta ang pinakalaman talaga dapat nito ay nasa 1,000 plus to 1,2, 1,3, 1,5. So goods po yung ating ohms reading. Pero pag bumaba sa 500, abot na siya ng 400, so hindi na rin siya pwede. Okay, so tester natin, ganito lang, no? So itong ating multi-tester ay lalagay natin siya dito sa suksukan ng ating spark plug. Yan, lagay natin, no? Yan, tapos yung isa naman na negative mga idol ay dito natin siya ilalagay. Okay, so tingnan nyo yung reading niya. So dapat ang reading nito ay hindi siya bababa sa 500 yung ohms, pinaka ohms reading niya. Okay, so tester natin. Tingnan nyo yung ohms reading niya. So 938 ohms. So ibig sabihin mga idol ay goods na goods pa itong ating spark plug cap. Ngayon mga idol, so sa kaibahan naman ng sira na yung spark plug cap natin, yan malalaman natin yan. So lagay natin yung ating tester yun nga, sa pula. Tapos iti-tester natin yun dito. Ayan, so paano natin malalaman kung sira? Ayan, tingnan nyo. Nakadikit na yan mga idol, pero wala siyang ohms reading. Hindi siya kagaya nung isa na meron. So ibig sabihin mga idol, ang ating spark plug cap ay sira na. Okay, so kahit man lang sana meron siya kahit mga 500 pataas, okay lang. Pero once na bumaba rin siya sa 500, so hindi na rin siya pwede. Okay, so yun lang mga idol, no. Kunting idea lang dun sa iba. Baka kasi pagdating sa mga motor natin, ultimong spark plug cap, hindi natin alam. So mas maganda rin meron tayong kunting alam para pagdating ng paggawa mga idol ay meron tayong kunting idea. Okay, so yun lang mga idol, no. So kaibahan ng okay pa ang ohms reading ng spark plug cap at saka hindi na gumagana yung ating ohms reading ng ating spark plug cap. Kasi itong ating spark plug cap mga idol ay meron po yan siyang nakadiretso sa gitna, no. Meron tong spring dito sa loob. So kung meron din siyang putol diyan mga idol, so possible din talaga na hindi nagagana. So kahit bago ang CDI mo, bago ang spark plug mo, bago ang ignition coil mo, bago ang stator mo, ang daming bago sa motor mo, tapos ito lang pala ang problema, 'di ba? So magkakaproblema ka at magkakaproblema ka talaga.
Alright, so yun lang. Maraming salamat at sana nakabigay na naman tayo ng idea. Alright!